Ang nakaraan. Ako si Nathan at hindi ako naniniwala sa aswang. At ngayon nakakita na rin ako sa wakas. Mukhang dito na rin ako magwawakas. Habang wala akong malay, hindi ko alam na dinadal niya na pala ako sa kanyang tahanan. Ang sama ng panaginip ko. Ba't ang lamig? At ang sakit ng katawan ko? Teka, mga puno ba ang ulap nakikita ko? Ba't nakabaliktad? Huwag mo sabihin. Bitawan mo ako! Tulong! Tulong! Marami pa akong pangarap sa buhay! Bitawan mo ako! Pinagmukha mo tundang tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa at ako'y iniwan mo sa Mukhang ginalit ko ng matindi yung aswang. Tapos nun, inatake niya ako ng matindi hanggang mawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng bahay ng aswang. At may nakita rin ako dong matanda. Buhay pa naman siya, ngunit wala na siyang 2 paa at 1 kamay. Mahimbing ang kanyang tulog na para bang tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. Ganyan di ba mangyayari sa akin? Kakainin ako ng aswang hanggang maubos? Di ako papayag. Sabi nga sa Invictus, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Leche ka! Ang ingay mo! Malapit na nga ako malagutan ng hininga. Ang ingay mo ba? Pasensya ka na, Lolo. Tiyatapangan ko ang sarili ko. Tsaka akala ko, ano ka na? Alam mo yun? Loko kang bata ka. Mukha ba akong mamamatay na? Medyo. Ay. Teka lang, iho. Hindi ka taga-nayon. Lingid sa aming kaalaman, dumating na pala ang aswang. Paano ka napunta rito? Nagbabakasyon lang po ako rito para makapagpahangin. Di ko naman akalain na ibang hangin pala tatangay sa akin dito. Bigla akong naalala yung balita tungkol sa matandang kinuha ng aswang. Isang magsasaka ang kinuha umano ng aswang sa Iloilo kahapon sa ganap na 11:30 ng gabi. Teka, Lolo, ikaw po ba'y nabalitang kinuha ng aswang? Hindi ko alam iyo kung naibalita yung pagkawala ko. Pero baka ako nga yun. Ang aming pagkukwentuhan upang maibsan ang takot na aming nadarama ay malapit ng maudlot dahil ang halimaw na pinagmumulan ng takot na ito ay nasa pintuan na animoy makangasok, nalalantakan ang
kanyang mga hulog. Kung sakaling makakaalis ka rito, iho, ikamusta mo lang ako sa anak ko. Yung buntis sa nayon. Di na niya kasi makikita ang kanyang tatay at asawa. Bakit po, Lolo? Nasaan yung asawa niya? Ilang buwan na rin namin siyang hinahanap. At kamakailan ko lang siya natagpuan. Nang mapunta ako rito. Ngunit wala na siyang buhay. Teka, Manong. Wala kaming kaalam-alam na ang aswang ay nasa likodan namin. Patuloy pa rin kami sa pagkukuntuan. Yung anak niyo ba yung... Itatanong ko sana kung anak niya yung inaswang na kapitbahay ko. Ngunit nahinto ako sa pagsasalita dahil nakita ko yung aswang sa likuran ng matanda. Ano yung sinasabi mo, iho? Tulong! Dapat ko ba siyang tulungan? Pero anong magagawa ko? Bata lang ako at wala akong lakas para labanan ang halimaw na ito. Lahat ng tao may angking lakas ng loob. Wala lang silang pagkakataon. Pero ikaw, ito na ang pagkakataon mo. Ha? Sino yun? Bahala na. Halimaw! Ako kainin mo. Makunat na yan. Mas malambot ako dyan. Tumakbo ko palayo para ako makabuli ng aswang. Bakit ko ginawa yun? Baka pag nahuli ako na ito, hindi na ako tumagal ng isang gabi. Ngunit, paglingon ko, hindi ko na siya nakita. Ganito ang nangyari sa akin nung una. At sa sobrang takot at sakit ng kamay ko, bigla ako What? Ramdam ko sa kalamnang ko, nakatapos ang kuma. Nang biglang may kidlat mula sa kalangitan ang tumama sa aswang. Tinamaan ko sa tiyan at tuluyang bumagsak. What the? Nang makita ko nakandusay ang aswang, unti-unting kumalma ang sarili ko. At napansin ko na may lumiliwanag kung saan tumama yung kidlat. Nang silipin ko, may nakita akong bato na napakaliwanag. Nang hawakan ko, nakaramdam ako ng init at biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nang ako'y paalis na, naalala ko si Lolo at binalikan ko siya. Bago ako umuwi, nadaanan ko yung aswang at nagsalita siya. Maraming salamat at pinakawalan mo na ako sa sumpang habang buhay na namin dinadala ako at ang buong angkan namin. Maraming salamat dahil hindi ko na ito may mapasa sa susunod na henerasyon. Hindi ko alam ang ibig mo sabihin. Hindi nga ako yun! Yung kidlat! Pero, you're welcome. Tapos nun, tumakbo na ako ng mabilis sa kanayunan.
Habang mapalapit na kami, bigla ako nadapa dahil sa bigat ng aking dala. Kaming dalaway nagulat dahil